So muli, magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan na inyong inilalagay sa comment section. So although, ang ginawa ko po ngayon, ifinilter ko po lahat ng mga katanungan na merong maraming demand. Ibig sabihin, binalikan ko po yung mga comments ninyo past 2 months, 3 months, 4 months, kahit yung 1 year ago. So, finilter ko po kung alin dyan ang may pinakamararaming katanungang nauulit. Para kahit paano mga kamano, kahit matagal na yung questions ninyo at matagal na rin kayo nakasubaybay dito, makita po natin kung ano po yung mga tanong na palagi niyong itinatanong sa akin at aking nakalimutang tingnan noon. Anyway, kung handa na po kayo na masagot ang mga katanungan na inyong itinatanong madalas, simulan na po natin ito. Okay, so gusto ko marami tayong masagot ngayon. So ito po mga kamanok, ang unang katanungan. Ano po ang paraan para bumalik ang gana ng manok sa pagkain? Okay, so especially yung mga newbie natin dyan, bakit daw po sila ay nagkakaproblema sa pagpapakain ng kanilang mga alaga? Okay, so hindi daw po ito inuubos, hindi kinakain lahat ang binibigay nilang pakain, lalo na yung iba minsan, pag binibigyan nila ng ready mix, yung halo-halo, may pellet, may grains, okay, may oats, o kung ano pa man, meron daw manok na tinitira ang pellets. Meron din namang mga manok na tinitira naman yung grains. Bakit daw po may mga ganon? Hindi po nila inuubos lahat. So actually mga kamanok, kapag ang isang manok po o yung alaga ninyo hindi po hindi familiarize sa isang patoka, ganun po talaga. Kaya advice ko palagi sa inyo, para hindi po mawala ang gana ng isang manok sa pagkain, huwag niyo pong babaguhin yung mixture ng patoka na nakasanayan ng manok. Halimbawa, propel ang inyong pagkain na ibinibigay. Kung propel, dire-diretso mo lang. Baka yung iba kasi nagtataka, bakit ganun? Hindi gumaganda yung katawan ng manok ko dito sa propel kahit na maayos naman yung crude protein, bakit hindi gumaganda? Palitan ko nga ng Enerton. Huwag po ganun mga kamanok. Yung halos linggo-linggo nagpapalit ka ng patoka, talagang mawawala ang appetite ng manok. Kasi kung ano man yung pagkain na nakasanayan ng manok, dapat dun lang siya. Huwag mong babaguhin. Kung magbabago ka man ng patoka, sabihin natin yearly o dapat ilang taon. Basta titingnan mo lang naman dyan, kamanok, yung likod, dapat ang crude protein yan is between 16 to 18. 16, 17 to 18. Doon lang dapat naglalaro yan. Halos pare-parehas lang lahat ng brand ng patoka, ganyan yung crude protein. So, pang-maintenance yan eh. Ibig sabihin, pag sinabing pang-maintenance, iniho-hold niya yung katawan ng manok para sa ganung pangangatawan. Hindi namamayat at hindi rin masyadong tumataba yung manok. Tamang lang, banayad lang yung katawan niya, nakatone yung pangangatawan. Yun ang ibig kong sabihin pang-maintenance yung patoka na yan. Basta yung crude protein ang hahanapin nyo, kahit anong brand, kahit anong patokayan, basta yung crude protein ang hahanapin nyo. Okay? Sa ganung paraan mga kamanok, ang katawan ng inyong mga alaga is mananatiling maayos at yung gana nila sa pagkain ay hindi nawawala. Okay, yun yung isang dahilan. So ano pa yung ibang po pwedeng dahilan kung bakit hindi nag-uubos ng pagkain ng inyong mga alaga? So pangalawa, overfeeding po kayo. Kalimitan, ito yung nangyayari at hindi napapansin ng ating mga kapwa magmamanok. Yung overfeeding po, kapag 2 beses po kayo nagbibigay ng pagkain, kadalasan overfeeding po. Pag humigit po sa 60 grams ang total ng patokan na ibinibigay nyo sa isang araw, overfeeding pong maitatawag natin yon. Pag overfeeding po ang ibinibigay ninyong pagkain, although nandoon yung gana, sabihin natin nandoon muna yung gana, nauubos niya yung mahigit 60 grams na ibinibigay ninyo, makikita niyo yung pangangatawan, mabigat, malambot. Okay, ganyan po ang resulta kapag overfeeding po yung manok. Pero kung halimbawang 60 grams lang hanggang 65, sabihin na natin, maximum na yung 65, hindi po pwedeng sumobra. Ang katawan ng inyong mga alaga is lean muscle. Tapos yung appetite nandoon. Okay, nandoon yung appetite. Kaya ako mga kamanok, in-establish or sinubukan ko po. Okay, sa aking sarili yung 1 day, 1 eat. Titingnan ko kung anong magiging feedback ng pangangatawan ng aking mga alaga. And nakita ko sa 1 day, 1 eat mga kamanok, napakaganda. Yung katawan lean. Pag sinabing lean, maskulado po, wala po itong taba. Okay, ganyan po nagagawa ng 1 day, 1 eat. At saka nakita ko, hindi po nagtitira ng pagkain talaga yung manok sa 1 day, 1 eat. Ubos kung ubos.
Pag binigyan mo talaga ng pagkain, directly, ubos talaga yan. Hindi na yung magtatawag ng mga ina-inahin pa dyan. So yung iba dyan nakaka-express, tas daman ng kamay dito ng mga taong o magmamanok natin dyan na pag nagbibigay ng pagkain, ayaw agad kainin. Nagtatawag pa ng inahin, kaya nakakainis minsan. Sa halip na nakakain na niya yung pagkain na yon, nakukuha yung lahat ng nutrisyon, hindi, nasasaluhan pa ng inahin. Lalo na kung kayo is maraming alaga, hindi nyo na nababalikan yung unang mga manok na pinakain ninyo. Mausisa nyo, konti lang nakain ng tandang, mas marami pa yung inahin. So, merong mga ganyan. Kaya hanggat maaari, i-adapt nyo po sana yung one day, one eat para maiwasan po natin yung pagtitira ng pagkain. Sigurado po ako dyan. And also, kailangan nyo din itong ipurga. Purgahin nyo po ang mga alaga ninyo. Baka po kasi masyado ng maraming bulate, kaya po yung appetite ng manok, hindi na po ganun kataas. Pag masyadong marami na po yung bulate mga kamanok, nawawala na po ng gana. Namumutla na po yung manok, hindi po ganun kaagad mag-feedback yung pagkain kahit matakaw, ayaw tumaba, ayaw bumulto ang katawan dahil marami palang bulate. Okay? At saka pagka ganon, maraming bulate, busog yung manok, tapos namumutla, kinabukasan or some other day, makikita nyo mamimihikan. Bakit? Kasi hindi nyo makuha yung magandang feedback ng pagkain o ng suplemento sa kanila. Kaya maganda, i-priming nyo po muna, purgahin, paliguan. Kung may injectable supplements kayo, subukan nyo at bigyan nyo rin po. Okay? So, sana maliwanag tayo dito. Medyo mahaba yung sagot, pero sana makatulong po. So, next question natin. Idol, alin ang mas magandang paraan ng pagpapakain ng manok? Dry or wet feeding? Ito, marami talaga ang nagdidebate dito sa paraan kung paano magbigay ng pagkain. Yung iba dyan, nakasanayan nila wet feeding simula sisiw hanggang sa maging tandang. Yung iba naman dito, dry feeding mula sisiw hanggang maging tandang. So ano po ba dapat ang magandang way ng pagbibigay ng pagkain sa ating mga alaga? Kung ako po, tatanungin ninyo. So para sa akin mga kamanok, kung ako tatanungin ninyo, I choose dry feeding. O kamanok, bakit dry feeding? Akala ko wet feeding ka dati. Dati po, nung mga una-una, wet feeding ako napakatagal ng panahon. Pero syempre, as I realized, sa ating pag-aalaga, napapansin natin, nakikita natin yung mga bagay-bagay na kung ano dapat pala ang maganda. So ngayon, naka-dry feeding ako at ano ang dahilan? Mga kamanok, pag po kasi naka-dry feeding tayo, yung gizzard, pag sinabing gizzard, yung balon-balunan ng manok, yung balon-balunan, kung makikita nyo, doon po nag-i-store yung mga stone grits, yung mga bato-bato na tinutukan ng ating mga alaga. So, nakakatulong po yun sa paggiling ng pagkain. Ngayon, kapag ka po kayo ay naka-dry feeding, nagkakaroon po ng extra effort yung gizzard, yung balon-balunan para gilingin yung matitigas na pagkain. And kung araw-araw nyo yung gagawin, na-upgrade po yung kakayanan ng balon-balunan na tumunaw ng mas matitigas pa na grits, na corn grits, na grains, na pellets, mas na-challenge po. Pag na-challenge, mas gumaganda yung panunaw. Okay, kahit makakain siya ng matigas o kahit hindi mo siya bigyan ng ganong kadaming tubig, na nagigiling pa rin niya, nadadigest niya pa rin. Pero yung wet feeding mga kamanok, pag yan isang beses, nabigyan nyo ng dry feeding, yung mga naka-wet feeding, tingnan po ninyo, hindi agad sila magtutunaw. Hindi po agad sila magdadigest. Bakit? Nasanay po kasi sila na malalambot lang yung kanilang tinutunaw. Yung kanilang gizzard, yung kanilang balon-balunan ay hindi ganong kataas ang kakayanan ng paggiling. Ang kaya lang niyang gilingin is yung malalambot na nakasanayan nila. Ngayon, ang problema dyan, pag nga hindi nakainom o hindi nyo nabigyan ng tubig, problema yan. Hindi na kaagad magtutunaw. Medyo sensitive yung manok ngayon. Okay? Kasi hindi na siya maka-adapt eh. Yung dry feeding na manok o yung naka-dry feeding na manok, okay lang yan kahit mag-wet feeding, walang problema, pabor. Pero yung mga naka-wet feeding, pag nag-dry feeding, hindi magkakaigi yun mga kamanok. Bakit? Kasi nga po, masyado pong matigas yung kanilang kinain. Masyadong matigas yung nandoon sa kanilang gizzard. Hindi nila kayang gilingin kasi masyadong na-baby yung gizzard, yung balon-balunan. Hindi na sanay na gumiling na matitigas na grains, matitigas na pellets, yung mga balon-balunan na naka-wet feeding from day one. Kaya ako mga kamanok, nag-switch ako sa dry feeding para sa mas mataas na kakayanan ng gizzard na tumunaw, gumiling ng matitigas na pagkain. At sa kahit sa anong bagay, kaya po niyang makadapt. Okay, yan po ang aking dahilan kung bakit po ako nag-dry feeding. Mas gumaganda ang balon-balunan, mas maganda ang digestion, at ang manok na may maayos na panunaw,
magandang digestion, sila po ang mga manok na healthy. Okay? So, yan lang muna sa ngayon mga kamanok, ang ilang katanungan muna. Medyo mahaba yung kasagutan kasi kailangan to ng mahaba at maayos na paliwanag. Sana kahit pa paano mga kamanok, kahit simple lang yung mga tips na to, makatulong to sa inyong pagmamanok. Muli, this is Linyada ng Mamay. Magtanong lang po kayo sa ibaba. Priority ko yan sa susunod na video natin. Muli, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.